matatag upang magtagumpay sa kahit anong pagsubok pa na aking haharapin. Salamat dahil ikaw ang nagbibigay ng galak at kasapatan sa aking buhay. Ibinubukas mo ang aking mata para makita ang kagandahan ng aking paligid at ako'y labis na nagpapasalamat. Patuloy mo akong gawing halimbawa sa mga kabataan kung paanong mabuhay na tapat na sumusunod sa iyo. Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Panginoon at Hari, nalalagpasan ko ang mga hamon ng buhay noon at ngayon dahil ikaw ang aking sandigan. Walang hanggang kitang pupurihin. Sa pangalan mo, Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at siyempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Samahan niyo po akong muli ngayong umaga, ating pagbubulay-bulayan ng bahagi ng Exodus,
Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 7 ang aking babasahin. Ganito po ang ating makikita. Exodus, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 7. Ito ang mga anak na lalaki ni Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto, kasama ang kanilang mga pamilya. Sina Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, at Asher. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto. Ang bilang ng lahat ng lahi ni Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto ay 70. Dumating ang panahon na namatay si Jose at ang lahat ng kanyang kapatid, at lumipas na ang kanilang henerasyon. Pero mabilis na dumami ang lahi nila. Sa sobrang dami nila, nangalat sila sa buong lupain ng Ehipto. Magpapasimula tayo ng isang bagong serye at pinamagatan nating The Gospel Story. Napakahalaga ng ating pag-uusapan. Alam nyo, kapag kwento o story ang ating naririnig, usually, kapag magpapakilala tayo o merong gustong makakilala sa atin, well, sinasabi natin ang pangalan natin, taga saan tayo, at kung ano ang trabaho natin, di po ba? Tulad ng halimbawa, ako nga pala si Pastor Eman, taga Zamboanga, nagsiserve po ako sa FEBC, sa himpilan ng DXAS. So, ganun lang, no? Pero kung yun lang ang alam nyo tungkol sa akin, hindi nyo pa talaga ako kilala, siyempre, no? Mas makikilala nyo lang ako kung magkukwentuhan tayo ng mas mahaba, di ba? Halimbawa, magkakapit tayong magkasama or bibisita ka sa bahay namin or ako mismo aanyayahan nyo sa inyong bahay. Well, katulad ng nangyari nung nakaraang panahon ng Kapaskuhan, nagkaroon kami ng pagkakataon ng misis ko na makadalaw sa ilang mga kaibigan. Sila Thea Aguila, si Nanay Feli, at si Kuya Boy Spiritu, at si Nanay Gloria de la Cruz. No? Salamat sa Diyos sa pagkakataong magkita-kita at magkakwentuhan. Well, sa panahong yun, siyempre magkakakwentuhan tayo. Ako naman, maikukwento ko rin kung paano ba ako naging mananampalataya ng ating Panginoon, paano po ba ako tinawag ni Lord na maging lingkod niya, at kung ano-ano yung nangyari sa aming mag-asawa nung kami ay nagsisimula ng aming buhay bilang mga misyonero dito sa FEBC, at yung mga trials namin, yung mga ginawa ni Lord sa buhay namin. So yan lahat masasabi. At mas makikilala nyo ako sa ganyang paraan, mas magiging close ang relationship natin, di po ba? Pero mas magiging malalim pa ang relasyon natin kung magkakaroon tayo ng shared story at shared identity na tinatawag. Hindi lang yung napakinggan mo lang ang kwento ko, kundi yung kasama kita sa kwento ko o kasama mo ako sa kwento ng buhay mo. Well, tulad namin mag-asawa for so many years, we have shared our lives together. At marami na kaming pinagsamahang kwento ng buhay. At ganoon din naman sa ministeryo natin dito sa FEBC. Meron tayong shared identity, meron tayong shared story. Tayo ay mga mananampalataya ni Kristo. At we are in Christ. Ibig sabihin, ang identity natin ay nakakabit kay Kristo. Yes, meron pa rin tayong iba't ibang kwento sa buhay. Siguro iba naman iniisip, hindi naman tayo pare-pareho ng sitwasyon, Pastor. Yes, iba't ibang trials, natural. Iba't ibang joys, iba't iba yung ating heartaches, iba't iba yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Pero merong isang kwento na nagbubuklod sa ating lahat, the gospel story.
Ano yung the gospel story? Eh di makasalanan tayo at kailangan natin ng tagapagligtas. Ayon sa plano at pangako ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus para ma-accomplish yung salvation na yon. At dahil nga kay Kristo at sa ginawa niya sa krus, sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit, natanggap natin ang kaligtasan ng kumilos ang Espiritu sa puso natin nang marinig natin yung gospel message na yon at tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan at sumampalataya kay Kristo. That is our story. Pero syempre, wag nyo lang iisipin na itong story na to ay nagsimula lang sa New Testament. Ang ugat nito ay nasa Old Testament, lalo na yung story ng Exodus na ating binasa ngayon. Ito yung title ng second book sa Bible pagkatapos ng Genesis. At ito yung magiging series natin sa susunod na mga linggo, God willing, for the next several weeks. No? Ang ibig sabihin ng Exodus ay exit or departure. Akma sa pinaka-highlight na event sa book na ito tungkol sa paglaya ng mga Israelites mula sa Egypt pagkatapos ng mahigit 400 taon ng kanilang pagkakaalipin doon. At ito yung kwento na pinakamahalaga sa kasaysayan ng Israel as a nation hanggang ngayon. Dito nakakabit ang identity nila. Ito yung kanilang shared story. At paulit-ulit itong babanggitin sa Old Testament. Mapapansin nyo po sa mga Psalms, di po ba? Sa mga prophets. Kung inyong babasahin, major and minor prophets, paulit-ulit binabalikan yung kwento ito. Kailangan talagang ikwento ito ng mga parents, no, mga magulang doon sa kanilang mga anak. Kasi pag hindi na ikwento, nahuhulog sila sa kasalanan at idolatry dahil nakakalimutan nila ang kwentong ito. Kaya nga mahalaga yung kwentong ito ng mga Israelita. So very significant ang story na to in defining their identity and shaping their life as God's people. Now, hindi lang ito important event. Ito rin ay tinatawag na paradigmatic. Ibig sabihin, nagseset ng pattern para sa mga susunod na mangyayari. Hindi lang sa history ng Israel, kundi para rin sa atin ngayon. Kaya pag binabasa natin ito, hindi mawawala o hindi maiiwasan na tingnan din natin ano nga ba ang kinalaman nito sa ating panahon ngayon. So kung titingnan natin yung main structure ng Book of Exodus, makikita nyo, number 1, yung paglaya nila mula sa pagkakaalipin from chapters 1 to 18. Nangyari yan sa Egypt at palabas ng Egypt. Yung number 2 ay yung pagbibigay ng kautusan ng Diyos at yung paggawa ng tabernacle sa chapters 19 to 40. Nangyari yan habang nagkakampo naman sila ng ilang buwan sa Mount Sinai. Hindi ba't yan ang pattern ng istorya nating mga mananampalataya ng Panginoong Hesus sa panahon ngayon? Alipin din tayo ng kasalanan katulad ng mga Israelita sa Ehipto. Pinalaya tayo with God's mighty power in accomplishing His redemptive plan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At bilang tugon sa pagliligtas na yon, susunod tayo sa mga utos ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? If you love me, you will obey my commands. Di ba? Simple lang yung kanyang pruweba kung ako ba ay mahal mo o mahal mo ba si Jesus. Susundin mo ang kanyang mga utos. Pag siguro tinanong tayo, sino sa atin nagmamahal kay Jesus? Lahat tayo magtataas ng kamay. Siyempre, sinong hindi? Ang tanong, sino sa atin ang 100% sumusunod kay Jesus? So magkakaalaman na medyo, hindi naman 100% siguro, mga 70 or 80. Sabi ng Panginoon, 100%. Kung mahal mo siya, susundin mo lahat, ha? Walang pinipilit ang kanyang mga utos. Yun yung ating response, yun yung ating buhay bilang tugon sa ginawa ng Diyos sa atin. At ang dulot hangganan ng lahat
ay ang makasama natin ang Diyos at masilayan natin araw-araw ang kanyang nagniningning na kagandahan. Parang katulad din ng promised land sa mga Israelites. So makikita natin, itong Exodus chapter 1 na focus natin ngayon ay nagsisilbing mahalagang paalala na ang kwento ng Israel ay kwento rin ng bawat isa sa atin na nakay Kristo. At kung hanggang ngayon ay wala ka pa kay Kristo, lumipas na yung Kapaskuhan, inalala natin lahat kapanganakan ng Panginoong Hesus, sayang naman di po ba na hindi natin naintindihan ang mensahe ng Kapaskuhan kung bakit siya naparito. At hanggang ngayon, naririnig po natin paulit-ulit, hindi lang naman tuwing December, kundi araw-araw, buwan-buwan at sa buong taon ng 2026, maririnig niyo po ito. Ang kwentong ito ay nag-aanyaya sa iyo na maging bahagi ka na rin sana ng kwentong ito. Kasi there's no other story worth living for. Ang maging kasama si Kristo sa bawat araw ng ating buhay, yan yung aking panalangin sa bawat isang ating mga tagapakinig. Ngayong taong ito, sana po ay talagang mabuhay tayo para sa Panginoon. At kung sinasabi nating tayo ay na kay Kristo o si Kristo ay sumasa atin, abay mahalagang patunayan po natin to sa ating pamumuhay. Sinusunod natin si Kristo, si Jesus sa lahat ng kanyang mga utos. At yun ay isang mahalagang palatandaan ng ating pagmamahal sa Panginoon. Ako pong muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, may himig na di marinig, ngunit totoo. Ang mundo ay maingay, puno ng alalahanin, subalit may tinig na nagsasabing, huwag kang mag-alala, aking anak. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim, ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata, pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. May mga araw na madilim at puno ng kalungkutan, parang walang liwanag, walang makapitan. Subalit ang kanyang pangako ay tunay at totoo, ang kanyang pagmamahal laging sariwa at bago. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim, ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata, pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Kaya't sa bawat pagod, sa
Ipikit ang iyong mga mata, pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig. Pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim at manatili sa kanyang pag-ibig. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim. Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyo pong harapan at tinatalikuran lahat ng uri ng kasamaan. Humihingi ng kapatawaran para sa aming bansang Pilipinas. Ikaw ay Diyos na laging nagmamahal, laging sariwa at hindi nagbabago sa lahat ng panahon. Pinatunayan mo yan sa amin nung si Jesus ay ibigay mo sa amin at nagdusa, namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang aming mga pagkakasala. Dalangin namin ito ay patuloy na maunawaan ng aming mga kababayan, lalo na yung mga namumuno sa aming pamahalaan. Mula sa aming presidente hanggang sa mga maliliit na opisyal ng barangay, aming idinadalangin na makatagpo kanila, Panginoon. Magkaroon ng revival, spiritual breakthrough sa aming bansa. At tunay nga po, Panginoon, na mapanagot ang mga gumagawa ng kasamaan. Dalangin namin sa panahong ito ay makita po nila na mayroong Diyos na talagang may kontrol sa lahat ng mga nangyayari. At binibigyan mo ng pag-asa ang sino mang tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. Sa pamamagitan ni Jesus, binabago mo ang aming mga buhay. At sa mga tumatalikod naman o ayaw tanggapin ang biyaya mo, Panginoon, nalalayo sa iyong kalooban, sila rin po ay mananagot, Panginoon, sa kanilang mga desisyon sa buhay. Dalangin po namin na sa panahong ito marami pa ang makakilala kay Jesus, mabuksan ang kanilang puso at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Dalangin po namin ang aming mga tagapakinig sa umaga pong ito, pagpalain mo ang kalagayan ng Zion Christian Fellowship. Dalangin ko pagpalain mo sila, restoration, revival, pagkakaisa at pag-iingat niyo po sa bawat isa. Karunungan, ipagkaloob niyo po complete healing para kay Nanay Rosita Par, kay Mila Saure, kay Maria Len Camantiga Toledo, si Meding Liana at si Daphne Luis Ignacio, si Shinalyn Ortiliano, si Dolly Vicente. Tinataas po namin sila sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Ikaw ang Diyos na pwede naming pagkatiwalaan. Dakila ka naming manggagamot sa mga may sakit din katulad ni Marife at sa buong pamilya sa Sabado Family. Kalakasan po'y kailangan nila, Panginoon, maging kay Nanay Isabel Hugilon, ang kalusugan niya ipinagkakatiwala namin sa iyo. Maging kay Nanay Vicenta Tolentino, kagalingan po sa kanya pong sugat sa paa. Sa pangalan ni Jesus, magbalik yung normal na kalagayan at ang probisyon sa kanyang mga pangangailangan. Kay Marites, sa buong pamilya, sa Legaspi family, pagpalain niyo po, Panginoon, kanyang pamilya, maiayos yung kanilang kalagayan at kalusugan. Si Leonie Lopez, pagpalain niyo po siya sa kanyang buhay kasama ng buong pamilya, lalo pa silang lumago sa pagkakakilala sa iyo. Ganon din kay Nanay Gloria de la Cruz. Salamat po sa kanyang mga anak, kay Gary, kay Gilbert, kay Gladys at kay Gail. Ang pagpapala mo tanggapin po nila, kalusugan para kay Nanay Gloria, maging maayos ang kanyang kalagayan kasama ni Grace na siyang umaalalay din po sa kanya araw-araw. Ang kalakasan, pagpalain mo siya, Panginoon, makatagpo ka niya. Maging si Paul Daniel sa Espiritu Family, bigyan niyo po ng work.
sa aeronautic maintenance. Dalangin po namin gagabayan mo siya, Panginoon, kasama ng buong pamilya, si Kuya Jerry, si Mercy, at pati na rin, Panginoon, si Mark at si Lay. Dalangin po namin ang gabay niyo po sa kanila at kay Kuya Boy at kay Ate Fel. Maraming salamat sa Aguila family, kay Ate Thea. Patuloy mo siyang katagpuin sa mga oras na ito. Palakasin niyo siya at gamitin niyo pa po sa biyaya mo, Panginoon, na maibabahagi ang iyong salita saan man po siya naroroon. Panginoon, sa kanyang mga pamilya, kamag-anak, patuloy namin idinadalangin, Lord. Pinupuri ka namin sapagkat sa lahat ng mga tagapakinig po namin ngayon, sa anumang kalagayan, hindi ko man nabanggit, pero higit sa lahat, nalalaman mo ito, Panginoon, abutin niyo po sila. Tulungan niyo po na sa pamamagitan ng mga pagsubok, problemang dumarating, lalo pa po nila kayong makilala ng mas malalim. Ang kanilang relasyon sa iyo, O Diyos, ay patuloy na lumago sa kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoong Yesus. At sa bawat isa, kung hindi pa nila nagagawang tanggapin si Jesus, nawa po ay magbigay daan ito sa bawat isa na nakikinig upang sila ay lumapit sa iyo, magpakumbaba, at tunay na makita nila yung napakalaki nilang pangangailangan sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, maging sa Lipata family, kay Brian, kay Kath, ang pagpapala mo itanggapin nila kay Cherish at kay Baby Given, pagpalain mo kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Ang dalangin namin na may pagpupuri at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay. Dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay hinam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa